Sa isang iglap, habang pinapawi ng magkapatid ang kanilang gutom gamit ang pansit canton na binili mula sa perang pinagbentahan ng medalya, ang huling alaala ng kanilang ama, at pinapainit ang kanilang mga katawan sa mainit na sabaw na bigay ng may-ari ng panchiteria, nagbago ang lahat. Ate, tingnan mo. Helicopter! Nanginginig ang boses ni Daniel. Dugdugdug. Isang helicopter ng militar ang mababang lumilipad sa ibabaw ng masikip na eskinita ng Quiapo. Isa, dalawa, tatlong helicopter ang sunod-sunod na umikot sa kalangitan. Nayanig ang ilaw sa harapan ng panchiterya at naglabasan ang mga tao. Likas na kinapa ni Eliza ang pulang kayumangging kahon na pelos sa kanyang bulsa. Ang medalya ng kanyang ama, hindi na pala. Isa na lamang itong walang laman na kahon na ipinagbili ni Eliza sa halagang 5,000 piso. Ngunit bakit ganoon? Sa sandaling marinig niya ang ugong ng helicopter, may kung anong kumirot at bumigat sa dibdib ni Eliza. Isang kakaibang kutob. Hindi ito kutob, mas malapit ito sa isang katiyakan. Napuno ang kanyang isipan ng isang di kapani-paniwalang ideya na ang mga helicopter na iyon ay dumating para sa kanya. Ate, may ginawa ba tayong masama? Tanong ni Daniel. Namumutla ang kanyang mukha. Umiling si Eliza, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Wala tayong ginawa. Kahit iyon ang kanyang sagot, si Eliza mismo ay hindi sigurado. Ang pagbebenta sa huling alaala ng kanyang ama ay hindi naman siguro krimen. Ngunit bakit? Mula sa helicopter, mga sundalong nakauniporme ang bumaba gamit ang mga lubid at isang matandang lalaki na nakapormal na uniporme. Puno ng mga medalya ang kanyang dibdib at may mga bituin sa kanyang balikat. Tumingin ang matanda kay Eliza at may namumuong luha sa kanyang mga mata, sinabi niya, "Kayo ang mga anak ni Sergeant Jose Reyes." Hindi maintindihan ni Eliza. Nagbenta lang siya ng isang medalya, bakit nagkakagulo ang buong kalangitan? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit napakaraming helicopter ang dumating? At bakit isang general na may mga bituin sa balikat ang personal na bumaba at lumuluha? Bago natin simulan ang kuwento, paki-subscribe at i-like ang video at i-comment kung saan kayo nakikinig para maipadala namin sa inyo ang aming taos-pusong panalangin para sa mabuting kalusugan. Nagsimula ang lahat 30 minuto na ang nakalipas. 9:00 ng gabi sa isang eskinita sa Quiapo. Sa isang sulok na mesa ng isang lumang pangkiterya, nakaupo ang magkapatid, ang 17 anyos na si Eliza at ang kapatid niyang si Daniel na nasa 2 taon sa high school. Sa harap nila ay 2 plato ng pansit canton. Ito ang una nilang disenteng pagkain sa loob ng 3 araw. Kumikindat-kindat ang ilaw na fluorescent at ang menu board sa dingding ay naninilaw na sa kalumaan. Itinaas ni Elisa ang kanyang tinidor ngunit hindi niya ito maidala sa kanyang bibig. Para bang may bumara sa kanyang lalamunan. Kumain ka na rin, ate, mahinang sabi ni Daniel. Tumango si Eliza at pilit na isinubo ang isang tinidor ng pansit. Dumampi ang sarsa sa kanyang dila, ngunit wala siyang panahon para lasapin ito. Nilunok na lamang niya. Mula sa kusina, maririnig ang tunog ng paggisa sa kawali at sa counter, may kausap sa telepono ang may-ari. Ang magkapatid lamang ang kanilang customer. Sa kanang bulsa ng jacket ni Eliza ay naroon ang pulang kayumangging kahon na pelos. Isang maliit na kahon na kasing haba ng 4 na daliri. Pudpod na ang mga gilid nito at bakbak na ang tela at malabo na rin ang gintong pagkakasulat. Kinapa ni Eliza ang bulsa, sumayad ang gilid ng kahon sa kanyang palad. Ito ang huling dignidad ng kanyang ama. At ngayon, ipinagbili na ito ni Eliza. Tay, patawarin mo ako, pabulong na sabi ni Eliza sa kanyang isip. Ang kanyang ama, si Jose Reyes, isang dating Sergeant First Class, ay isang taong tahimik kahit pagkatapos ng serbisyo. Kapag nakainom ng kaunti, paminsan-minsan ay nagkukuwento siya ng nakaraan, ngunit hindi niya kailanman binabanggit ang mga detalye. Okay na ang nakapagserbisyo sa militar. Ang medalya, hindi iyan dapat ipagyabang. Masuwerte na tayong nakabalik ng buhay. Ano pa ba? Sinasabi iyon ng kanyang ama habang inuubos ang kanyang baso ng hinebra. Kapag napag-uusapan ang medalya, laging sumeseryoso ang kanyang mukha. Kaya't si Eliza at ang kanyang ina
ay hindi na nagtatanong tungkol dito. Tuwing Pasko lamang niya ito inilalabas mula sa aparador para punasan. Ang medalyang iyon ay ipinagbili ni Eliza ngayon sa halagang 5,000 piso sa isang tindahan ng military surplus na walang karatula sa loob ng isang eskinita sa Quiapo. Ang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 40 taon ay kinuha ang medalya at matagal itong tinitigan. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. Sumagot si Eliza. "Sa tatay ko po. Pumanaw na po siya kaya kailangan naming ibenta." Kinagat ng lalaki ang kanyang labi. May gusto siyang sabihin ngunit pinigilan niya. Pagkatapos ay binaliktad niya ang kahon at kinaskas ng kanyang kuko ang isang maliit na ukit sa likod. Ilang numero at letra na hindi malaman kung pangalan ng unit o ng operasyon at isang pangalan na binura. Nag-alinlangan sandali ang lalaki. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone at kinuhanan ito ng litrato at ipinadala sa kung saan. "Sandali lang, hintayin mo," sabi ng lalaki. Umiling si Eliza. "Hindi na po, ibigay niyo na lang po. Pera lang po ang kailangan ko." Nanginginig ang kanyang boses. Hindi na siya makapaghintay. 3 araw nang hindi kumakain si Daniel at si Eliza mismo ay tubig lang ang iniinom mula pa kahapon. Bumuntong hininga ang lalaki at binuksan ang kanyang pitaka. Isang bungkos ng mga bagong 1,000 piso. Tinanggap ito ni Eliza at yumuko. "Salamat po." At tumalikod na siya at umalis. Hindi na siya lumingon. Pakiramdam niya ay maiiyak siya kapag lumingon pa siya. 5,000 piso. 2,000 para sa atrasadong upa. Ang natitirang 3,000 ay kailangang pagkasayahin para sa hapunan ngayon at sa mga susunod na araw. Naglakad si Eliza habang binibilang ang pera. Nang tumayo siya sa harap ng pansiterya, naghihintay si Daniel na nakasandal sa pader. Nakayuko. "Daniel, pasok na tayo." Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. "Ate, nakuha mo?" Tumango si Eliza. "Oo, kain na tayo ng pansit canton." Nanginginig ang labi ni Daniel. "Talaga po?" Pilit na ngumiti si Eliza at tinapik ang balikat ni Daniel. "Oo, totoong pansit canton. Pasok na." Pumasok ang magkapatid sa pansiteria. Pagkaupo sa mesa, umorder si Eliza ng 2 pansit canton sa may-ari. Sandaling tiningnan ng may-ari ang magkapatid, pagkatapos ay tumango. "Sige, sandali lang." Pumasok siya sa kusina at narinig ang tunog ng paggisa sa kawali at kumalat ang amoy ng nilulutong pansit. Kumuha ng baso ng tubig si Eliza at uminom. Dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang lalamunan. Si Daniel ay tahimik na tinatapik-tapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Kinakabahan siya. Ilang sandali pa, dinala ng may-ari ang 2 plato ng pansit canton. Umuusok pa ito. "O sige, kain na kayo ng marami," sabi nito sa isang mainit na boses. Yumuko lang si Eliza. Hinalo ni Daniel ang noodles gamit ang tinidor. Naghalo ang itim na sarsa sa puting noodles. At sumubo siya ng isang tinidor. Itinaas din ni Eliza ang kanyang tinidor. Ngunit habang kumakain, naaalala niya ang mukha ng kanyang ama. Mahilig uminom ang kanyang ama, lalo na ng Hinebra, kasama ang kanyang mga kasamahan. Minsan o 2 beses sa isang taon, kapag dumadalaw ang kanyang mga dating kasama sa militar, maglalabas siya ng bote ng alak at magkukuwentuhan sila buong gabi. Kuwento tungkol sa militar, sa training camp, sa mga operasyon. Ngunit hindi niya kailanman binabanggit ang mga detalye. Ganoon lang talaga iyon, mga nakaraang bagay na. Sasabihin iyon ng kanyang ama habang inuubos ang kanyang baso. Ganoon din ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay tahimik na umiinom lang. Noong nabubuhay pa ang kanyang ina, minsan itong nagtanong, "Jose, para saan ba iyang medalyang iyan?" Ibinaba ng kanyang ama ang baso at matagal na hindi nagsalita. "Binigay lang iyan dahil magaling daw akong magtrabaho. Hindi dapat ipagyabang." Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Mula noon, hindi na rin pinag-usapan ni Eliza ang medalya. Tanging tuwing Pasko lamang niya pinapanood ang kanyang ama na ilabas ang kahon at punasan ito. Maingat na pinupunasan ng tela, ibinabalik sa kahon,
at itinatago sa pinakailalim ng aparador. Ang medalyang iyon ay ipinagbili ni Eliza ngayon. 5,000 piso. Ang medalyang maaaring ipinagbuwis ng buhay ng kanyang ama ay naging 5,000 piso na lang. Habang kumakain ng pansit canton, pakiramdam ni Eliza ay maiiyak siya, ngunit pinigilan niya. Hindi siya maaaring umiyak sa harap ni Daniel. Ngumuya na lang siya ng noodles. Walang lasa. Hindi niya malasahan. Si Daniel ay nakalahati na ang kanyang plato. Ate, ang sarap! Pilit na ngumiti si Eliza. Sige, kain ka pa. At noon nga, may narinig silang kakaibang tunog mula sa kalangitan. Dug-dug-dug. Noong una, parang malayo, ngunit palapit ito ng palapit. Lumabas din ang may-ari mula sa kusina at tumingala. Helicopter ba iyon? Tumingala rin si Eliza. Sa sandaling iyon, para bang huminto ang puso ni Eliza. Ang kanyang ama, si Jose Reyes, ay isang sundalo. Sa mas eksaktong salita, isang dating Sergeant First Class. Pumasok siya sa serbisyo sa edad na 20, naglingkod ng 20 taon, at nagretiro. Hindi siya matangkad, ngunit malapad ang kanyang mga balikat, at ang kanyang boses ay mababa at malalim. Hindi siya basta-basta tumatawa, at hindi rin sumisigaw kapag nagagalit, isang tingin lang, nasasabi na niya ang lahat. Noong bata pa si Eliza, ramdam pa rin ang disiplina ng militar sa bahay. Gigising sila ng alas 6 ng umaga para maligo ng malamig na tubig, at eksakto ang oras ng pagkain. Sa hapagkainan, hindi sila gaanong nagsasalita at hindi rin malakas ang tunog ng mga kubyertos. Tahimik lang dapat kapag kumakain. Isara ang bibig, sabi ng kanyang ama. Sumusunod ang kanyang ina, si Eliza, at si Daniel. Iyon ang patakaran sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang ama ay hindi lang nakakatakot. Kapag nananalo si Eliza ng parangal sa paaralan, hinahaplos niya ang kanyang ulo, at kapag nakaka-goal si Daniel sa soccer, tinatapik niya ang balikat nito. Hindi niya kailanman sinabi ang mahal kita o proud ako sa iyo. Ganoon ang henerasyon ng kanyang ama. Mas pinapakita sa gawa kaysa sa salita. Mahilig uminom ang kanyang ama, lalo na ng Hinebra. Pag-uwi mula sa trabaho, bubuksan niya ang ref at kukuha ng isang bote. Uupo siya sa kusina at tahimik na iinumin ito mag-isa. Walang pulutan. Ilang piraso ng atsara o isang dakot ng mani ay sapat na. Isasalin niya ito sa baso at iinumin ng isang lagok. Maririnig ang paglagok nito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay bubuntong hininga siya ng malalim. May kung anong bigat sa bawat buntong hininga ng kanyang ama. Minsan o 2 beses sa isang taon, dumadalaw ang mga dating kasama ng kanyang ama. Sa mga pagkakataong iyon, maglalabas siya ng maraming bote ng alak at magkukuwentuhan sila buong gabi. Kuwento tungkol sa militar, sa training, sa mga operasyon, ngunit kakaiba. Hindi nila kailanman binabanggit ang mga detalye. Alam mo na, yung nangyari noon. Oo. Akala ko talaga mamamatay na tayo noon. Pero nakaligtas tayo. Sapat na iyon. Sasabihin iyon ng kanyang mga kasama habang nag-iinuman. Ting! Ang tunog ng mga baso. At iinumin nila ito ng isang lagok. Pinapanood sila ni Eliza mula sa kusina. Seryoso ang mukha ng lahat ng kanyang mga kasama. Kahit tumatawa, hindi tumatawa ang kanilang mga mata. Habang umiinom, humahaba ang katahimikan. Maya-maya, may isang tatayo at magsasabing, "Una na ako." At aalis. Pagkatapos ay isa-isa na ring tatayo ang iba. Sige Brad, sa susunod ulit. Oo, text-text na lang. Magkakamay sila at maghihiwalay. Isasara ng kanyang ama ang pinto, babalik sa sala, at liligpitin ang mga bote. At iinom pa siya ng isa pa, mag-isa. Ganoon din sa kuwento ng medalya. Hindi ito kailanman binabanggit ng kanyang ama. Hindi alam ni Eliza, ng kanyang ina, o ni Daniel, kung bakit nakuha ng kanyang ama ang medalya, kung ano ang kanyang ginawa. Ngunit isang bagay ang alam nila. Hindi ito ordinaryong medalya. Tuwing Pasko, ilalabas ng kanyang ama
ang pulang kayumangging kahon na pelos mula sa pinakailalim ng aparador. Bubuksan niya ang kahon, ilalabas ang medalya, at maingat na pupunasan ng tela. Walang alikabok, malinis na malinis. Kapag pinapanood niya ito, bahagyang nanginginig ang kamay ng kanyang ama. Ang tingin ng kanyang ama sa medalya ay komplikado. Parang ipinagmamalaki, pero parang nasasaktan din. Minsan ay nagtanong ang kanyang ina, habang naghahanda sila para sa Noche Buena. Jose, para saan ba iyang medalya na iyan? Huminto sa pagpunas ang kanyang ama. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. Binigay lang iyan dahil magaling daw akong magtrabaho. Hindi dapat ipagyabang. Hindi na nagtanong pa ang kanyang ina. Mabigat ang boses ng kanyang ama. Ibinalik ng kanyang ama ang medalya sa kahon at itinago sa pinakailalim ng aparador. At kumuha siya ng isang bote ng alak at ininom. Mag-isa. Pagkatapos magretiro, nagtrabaho ang kanyang ama sa construction. Nag-ooperate siya ng heavy equipment, excavator, dump truck, bulldozer. Mahirap na trabaho, ngunit hindi nagrereklamo ang kanyang ama. Araw-araw, gigising siya ng alas 5 ng umaga para pumunta sa site at uuwi ng alas 7 ng gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at ang kanyang damit ay basang-basa sa pawis. Ngunit pagkatapos maligo at kumain, lagi niyang sinasabi, natapos na naman ang isang araw ng ligtas. Salamat sa Diyos! Tatango ang kanyang ina at maglalagay pa ng ulam sa kanyang plato. Iyon ang ordinaryong buhay sa aming tahanan, ngunit ang buhay na iyon ay hindi nagtagal. Unang pumanaw ang kanyang ina. 2 taon na ang nakalipas. Lung cancer. Hindi naman naninigarilyo, ngunit bigla na lang nagkasakit. 3 buwan lang mula nang madiagnose sa ospital, pumanaw na siya. Masyadong mabilis. Sa burol, walang imik ang kanyang ama, hindi rin siya umiyak. Nakaupo lang siya sa harap ng kabaong at hindi gumagalaw. 3 araw siyang ganoon. Hindi kumakain, hindi umiinom. Pagkamatay ng kanyang ina, lalong naging tahimik ang kanyang ama. Mas marami siyang iniinom na alak. Pag-uwi mula sa trabaho, 2 bote ng alak ang kanyang iniinom. Mag-isa. Nag-aalala si Eliza ngunit hindi niya ito masaway. Nagagalit ang kanyang ama kapag sinasaway. "Huwag mo akong pakialaman, mag-aral ka na lang." Sasabihin iyon habang umiinom ulit. Lumipas ang 1 taon. 1 buwan na ang nakalipas. Naaksidente ang kanyang ama sa construction site. Tumagilid ang dump truck. Sira daw ang preno. Dinala ang kanyang ama sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Dead on arrival. Tinawagan si Eliza at tumakbo siya papuntang ospital. Sa morgue, nakahiga ang kanyang ama. May puting tela na nakatakip sa kanyang mukha. Inalis ni Eliza ang tela at tiningnan ang mukha ng kanyang ama. Payapa. Doon lang nagsimulang umiyak si Eliza. Tay! Umiiyak din si Daniel sa tabi niya. Araw ng libing. Maraming dumating. Mga kasamahan sa construction, mga dating kasama sa militar, mga kapitbahay. Lahat sila ay yumuko at nakiramay. Sa ibabaw ng kabaong, nakalagay ang medalya ng kanyang ama, ang pulang kayumangging kahon na pelus. Pudpod na ang mga gilid ngunit mabigat pa rin ang medalya sa loob. Pagkatapos ng libing, na-cremate siya. Bumalik ang kanyang ama sa isang maliit na urna. Mula noon, ulila na sina Eliza at Daniel. Dumating ang mga kamag-anak sa libing ngunit hindi tumulong. "Malalaki na kayo, kaya nyo na yan," sabi nila habang tumatalikod. Wala ring insurance. Sabi ng kumpanya. Kasalanan ng kanyang ama. Hindi raw chinek ang preno. Naipon ang upa at kailangan pang bayaran ang tuition ni Daniel. Nagkaroon ng 3 part-time job si Eliza, ngunit hindi sapat. Lumipas ang 1 buwan. Walang laman ang ref. At 3 araw nang hindi kumakain si Daniel. Sa huli, nagpasya si Eliza. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang pulang kayumangging kahon na pelus. Ang medalya ng kanyang ama. Ang huling natitira. Binuksan ni Eliza ang kahon. Kuminang ang medalya. Tinitigan niya ito at bumulong. "Tay, patawad, pero kailangan naming mabuhay." At isinara niya ang kahon at lumabas. Papunta sa military surplus shop sa isang eskinita sa Quiapo.
Noong gabing iyon, hawak ni Eliza ang 5,000 piso. Nakaupo sa isang pantsiterya, sa harap ng 2 plato ng pansit canton. At mula sa kalangitan, narinig ang ugong ng helicopter. Doon lang nalaman ni Eliza, ang medalya ng kanyang ama ay hindi ordinaryong medalya. Ate, gutom na ako. Boses ni Daniel. Walang lakas ang boses ng kapatid niyang 3 araw nang hindi kumakain. Binuksan ni Eliza ang ref. Walang laman. Isang garapon ng atsara. At iyon pa ay paubos na. Puno lang ng tubig. Isinara ni Eliza ang pinto ng ref. Bumalik siya sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Umiyak siya, ngunit hindi siya maaaring umiyak ng malakas. Baka marinig ni Daniel. Baka marinig ni Daniel. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kumot. Tahimik siyang umiyak. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Pumanaw ang kanyang ina, 2 taon na ang nakalipas. Lung cancer. 3 buwan lang mula nang ma-diagnose sa ospital. Pumanaw na siya, masyadong mabilis. Ang gastos sa ospital ay umabot ng ₱250,000. Isinangla ng kanyang ama ang kanilang bahay para makautang. Ginamit nila ang pera para sa pagpapagamot ngunit walang nangyari. Sa huli, sa kama ng ospital nalagutan ng hininga ang kanyang ina. Ang huli niyang sinabi ay, "Pakialagaan mo ang mga bata." Tumango ang kanyang ama at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Ngunit nanginginig ang boses ng kanyang ama. Pagkamatay ng kanyang ina, mas nagtrabaho ng husto ang kanyang ama. 12 oras sa isang araw sa construction. Walang weekend. Hindi rin nagbabakasyon tuwing Pasko. Kailangan niyang kumita ng pera. Ang interes lang sa utang ay mahigit 20,000 kada buwan. Tuition ni Eliza, tuition ni Daniel, upa, panggastos. Lahat ay pera. Mas uminom ng alak ang kanyang ama. Pag-uwi mula sa trabaho, 2 bote ang kanyang iniinom. Walang pulutan, basta lang umiinom. Sinaway siya ni Eliza, "Tay, bawasan niyo po ang pag-inom." Ngunit umiling ang kanyang ama. "Okay lang. Ito na lang ang kasiyahan ko." Sabi niya habang inuubos ulit ang baso. Hanggang sa 1 buwan na ang nakalipas, nangyari ang aksidente. Sa construction site, tumagilid ang dump truck na minamaneho ng kanyang ama. Sira daw ang preno. Gumulong ang truck sa isang dalisdis at sumalpok sa isang puno. Dead on arrival ang kanyang ama. Natanggap ni Eliza ang tawag at natulala. Na aksidente si tatay? Kasama si Daniel, tumakbo sila papuntang ospital. Sa morgue, nakahiga ang kanyang ama. May puting tela na nakatakip sa kanyang mukha. Inalis ni Eliza ang tela. Payapa ang mukha ng kanyang ama. Mas payapa pa kaysa noong nabubuhay siya. Dumating ang mga pulis, mukhang hindi po na-check ang preno. Driver's fault. Umiling si Eliza. Hindi po. Araw-araw po chine-check ng tatay ko iyan. Ngunit umiling ang pulis. Iyon po ang resulta ng investigasyon sa site. Pasensya na po. Gusto pa sanang makipagtalo ni Eliza ngunit wala siyang lakas. Tumawag din ang kumpanya. "Ikinalulungkot po namin pero hindi po kayo makakatanggap ng insurance. Driver's fault po kasi." Ibinaba ni Eliza ang telepono at napaupo. Wala nang natira. Nagburol sila. Dumating ang mga kamag-anak. "Tito, tita," lahat sila ay dumating at nakiramay. Ngunit pagkatapos ng libing, nagbago ang kanilang pakikitungo. Sabi ng kanyang tito, "Eliza, 17 ka na, di ba? Dalaga ka na. Dapat matuto na kayong mamuhay mag-isa." Dagdag pa ng isa niyang tito, si Daniel. High school na. Malaki na rin. Puwede nang mag-sideline. Alam mo na, mahirap din ang buhay namin. Ang kanyang tita ay bumuntong hininga lang. "Hay, paano na yan?" Pero wala kaming maitutulong. Ang isa pa niyang tita ay hindi na nagsalita. Basta na lang umalis. Hindi kumibo si Eliza. Galit siya ngunit pinigilan niya. Alam niyang wala siyang aasahan sa kanila. Pagkatapos ng libing ng kanyang ama, naiwan sina Eliza at Daniel. Umuwi sila. Tahimik ang bahay. Nandoon pa rin ang amoy ng kanyang ama. Amoy sigarilyo, pawis, at alak.
Pumasok si Eliza sa kwarto ng kanyang ama. Binuksan niya ang aparador. Nakasabit ang uniporme ng militar, ang formal na unipormeng isinuot niya noong retirement. Kinuha ni Eliza ang damit at niyakap. At umiyak siya. Umiyak ng malakas. Tay, anong gagawin namin? Kinabukasan, nagsimula ang tunay na buhay. 2 buwan nang atrasado ang upa. Dumating ang may-ari ng bahay. Eliza, pasensya na, pero kailan mo mababayaran ang upa? Yumuko si Eliza. Sandali pa po, maghahanap po ako ng trabaho. Bumuntong hininga ang may-ari. Siye, pero kailangan mong bayaran sa susunod na buwan ha. Mahirap din kasi ang buhay. Tumango si Eliza. Pagkasara ng pinto, nanghina ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang mapaupo at umiyak, ngunit pinigilan niya. Nakatingin si Daniel. Naghanap si Eliza ng part-time job, convenience store, coffee shop, fast food. 12 oras sa isang araw siyang nagtatrabaho. Huminto siya sa pag-aaral. Wala rin namang pampaaral. Si Daniel ay nagpatuloy sa pag-aaral, sabi ni Eliza, kahit ikaw na lang ang mag-aral. Naiiyak na sinabi ni Daniel, Ate, magtatrabaho na rin ako. Hihinto na ako sa pag-aaral. Umiling si Eliza. Hindi pwede. Mag-aral ka, sabi ni tatay. Kahit ikaw lang daw ang makatapos ng kolehiyo. Hindi na nagsalita si Daniel. Yumuko na lang siya. Lumipas ang 1 buwan. Ang kinikita ni Eliza ay halos 15,000 sa isang buwan. 6,000 ang upa, 1,000 ang bills, 3,000 ang tuition ni Daniel, 5,000 na lang ang natitira para sa panggastos. Hindi sapat para sa 2 tao sa isang buwan. Binawasan nila ang pagkain. 2 beses na lang sa isang araw. Pinapakain niya si Daniel habang siya ay halos hindi kumakain. Tubig ang pampuno niya sa tiyan. Pumayat siya. Nahihilo. Ngunit tiniis niya. Kailangan niyang magpakatatag. Hanggang noong nakaraang linggo. Tuluyan nang naubos ang laman ng ref. Wala nang makain. Humingi si Eliza ng expired na packed meal sa convenience store. Ibinigay niya kay Daniel. Kainin mo. Hindi ito kinain ni Daniel. Kumain ka rin ate. Umiling si Eliza. Okay lang ako. Kumain na ako sa trabaho. Kasinungalingan. 3 araw nang hindi kumakain si Eliza. Alam din ito ni Daniel. Ngunit binuksan niya ang packed meal at ibinigay ang kalahati kay Eliza. Hati tayo ate. Naiyak si Eliza. Ngunit pinigilan niya. At kinain niya ang kalahati. Walang lasa. Hindi niya malasahan. Noong gabing iyon, sinabi ni Daniel, Ate, gutom na ako. Hindi makasagot si Eliza. Walang laman ang ref. Wala ring pera sa wallet. 1 linggo pa bago ang sahod. Pumasok si Eliza sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. At umiyak siya. Tahimik. Kinabukasan, nagpa siya si Eliza. Binuksan niya ang aparador. Sa pinakailalim, nandoon ang pulang kayumangging kahon na pelos. Ang medalya ng kanyang ama, ang huling natitira. Kinuha ni Eliza ang kahon. Nanginginig ang kanyang kamay. Binuksan niya ang kahon. Kuminang ang medalya. Ang medalyang maaaring ipinagbuwis ng buhay ng kanyang ama. Tinitigan ni Eliza ang kahon at bumulong. Tay, patawad. Pero kailangan naming mabuhay. Gutom na si Daniel. Hindi ko na rin kaya. Patawad tay. Isinara ni Eliza ang kahon. Isinuot ang kanyang jacket at lumabas. Naglakad siya papunta sa isang eskinita sa Quiapo. Binuksan niya ang pinto ng military surplus shop na walang karatula. Isang lalaki ang nakaupo sa counter. Anong kailangan mo? Inilabas ni Eliza ang kahon mula sa kanyang bulsa. Ito po. Magkano niyo po bibilhin? Kinuha ng lalaki ang kahon at binuksan ito. Biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Nagbago ang tingin niya sa medalya. May kakaiba. Binaliktad ng lalaki ang likod ng kahon. Kinaskas ng kanyang kuko ang isang maliit na ukit at kinuha ang kanyang cellphone at kinuha na nito ng litrato. Habang pinapanood ito ni Eliza, kinabahan siya. Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ng pera. Ipinadala ng lalaki ang litrato sa kung saan. At tumingin kay Eliza.
Sandali lang. Hintayin mo. Umiling si Eliza. Hindi na po. Ibigay niyo na lang po. Pera lang po ang kailangan ko. Bumuntong hininga ang lalaki at binuksan ang kanyang pitaka, isang bungkos ng mga bagong 1,000 piso. 5,000. Tinanggap ito ni Eliza. At tumalikod. Hindi na siya lumingon. Naiwan ang kahon sa kamay ng lalaki. Walang laman na kahon. Para bang tuluyan nang nawala ang kanyang ama. Si Mang Nestor, ang may-ari ng military surplus shop, ay nakaupo sa kanyang counter gaya ng dati. 48 taong gulang, isang dating sundalo. Naglingkod siya bilang sarhento ng 15 taon bago magretiro. Pagkatapos magretiro, itinayo niya ang tindahang ito. Nagbebenta siya ng mga gamit militar, bota, uniforme, kagamitan, medalya, rango. Lahat ng klase ay dumadating sa kanya. Ngunit sa mahigit 10 taon sa negosyong ito, ngayon lang siya nakakita ng ganitong bagay. Isang babaeng teenager, mga 17 anyos, ang pumasok sa pinto. Maputla ang kanyang mukha at maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Gamit ang nanginginig na kamay, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang pulang kayumangging kahon na pelus. Nang makita ito ni Mang Nestor, agad niyang naramdaman. Isang medalya. Ito po. Magkano niyo po bibilhin? Nanginginig ang boses ng dalagita. Kinuha ni Mang Nestor ang kahon. Mabigat. Ang bigat sa kanyang kamay ay hindi pangkaraniwan. Binuksan niya ang kahon. Sa isang iglap, napigil ang hininga ni Mang Nestor. Kuminang ang medalya. Ngunit hindi iyon ang problema. Ang hugis ng medalya, ang materyales, at ang ukit, 15 taon si Mang Nestor sa militar. Nakakita na siya ng lahat ng klase ng medalya. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganito. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Mang Nestor. Bumaba ang kanyang boses. Sumagot ang dalagita. Sa tatay ko po, pumanaw na po siya kaya kailangan naming ibenta. Kinagat ni Mang Nestor ang kanyang labi. Pumanaw na ang ama. At itong bata ay nagbebenta ng medalya. Naawa si Mang Nestor. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Binaliktad ni Mang Nestor ang kahon. May maliit na ukit sa likod. Kinaskas niya ito ng kanyang kuko. Nalaglag ang alikabok. Lumitaw ang mga salita. Pangalan ng unit, code ng operasyon, at isang pangalan na binura. Nanginginig ang kamay ni Mang Nestor. Hindi ito basta-bastang medalya. Ito ay isang classified medal. Narinig niya ito noong nasa serbisyo pa siya. Mga classified operations. Mga operasyong itinuturing na state secret. Ang mga taong kasali sa mga operasyong iyon ay hindi hayagang kinikilala. Ang mga medalya ay iginagawad ng lihim. Binubura ang mga pangalan, walang iniiwang tala, tanging ang maliit na ukit sa likod ng kahon ang natitira. Iyon ang tanging ebidensya. Kinuha ni Mang Nestor ang kanyang cellphone, kinuhanan niya ng litrato ang medalya, at kinuhanan din ang ukit sa likod ng kahon. Pinalaki niya ito. Malinaw na nakikita ang mga salita. Unit. Special Operations Command. Operasyon. Agila ng Lanao. Pangalan. Binura. Bumuntong hininga si Mang Nestor habang tinitingnan ang litrato. Bakit mo dinala ito dito? Pagkatapos magretiro, nakikipag-ugnayan pa rin si Mang Nestor sa kanyang mga kasama sa militar. Mayroon siyang isang senior na nasa intelligence. Si General Ramos. 10 taon ang tanda kay Mang Nestor. Magkasama sila sa isang unit noon. Paminsan-minsan ay nag-iinom pa rin sila pagkatapos ng serbisyo. Si General Ramos ay nagtatrabaho ngayon sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, ISAF, isang departamentong humahawak ng mga classified documents. Ipinadala ni Mang Nestor ang mga litrato kay General Ramos. Sa pamamagitan ng text, Sir, pakitingnan po ito. Kasama ng mensahe ay 2 litrato, ang litrato ng medalya at ng ukit. Ipinadala. Ibinaba ni Mang Nestor ang kanyang cellphone at tiningnan ang dalagita. Nakatayo ito na may halong kaba sa mukha. Sandali lang. Hintayin mo, sabi ni Mang Nestor. Ngunit umiling ang dalagita. Hindi na po.
Ibigay niyo na lang po. Pera lang po ang kailangan ko. Desperado ang kanyang boses. Bumuntong hininga si Mang Nestor. Kailangan ng batang ito ng pera. Ipinagbebenta niya ang medalya nang hindi alam kung ano ito. Binuksan ni Mang Nestor ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng 5,100 piso. 5,000. Sa totoo lang, ang halaga ng medalyang ito ay hindi matutumbasan ng pera. Ngunit sa ngayon, ito lang ang maibibigay niya. Heto na, inabot ni Mang Nestor ang pera. Tinanggap ito ng dalagita. Nanginginig ang kanyang kamay. At yumuko. Salamat po. Tumalikod. At umalis. Hindi na lumingon. Nagsara ang pinto. Kling! Ang tunog ng kampanilya. Tinitigan ni Mang Nestor ang kahon ng medalya at bumulong. Pasensya na, Ineng, pero hindi ko ito pwedeng palampasin. Itinago ni Mang Nestor ang kahon sa aparador. At kinuha ang kanyang cellphone. Wala pa ring sagot. Karaniwan ay mabilis sumagot si General Ramos, ngunit ngayon ay tahimik. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Kinabahan na si Mang Nestor. May kakaiba. Mga 30 minuto na ang nakalipas nang tumunog ang kanyang cellphone. Si General Ramos. Sinagot ni Mang Nestor ang tawag. Sir, ako po ito. Ngunit iba ang boses ni General Ramos. Hindi ang karaniwang kalmadong boses. Tense ang kanyang boses. Nestor, nasaan ka? Dito po sa shop. Bakit po? Nasaan ang medalya? Nandito po sa aparador. Bumuntong hininga si General Ramos. At sinabi, makinig ka. Huwag mo iyang ibebenta. Huwag mong ipapakita kahit kanino. Ilagay mo sa safe ngayon din. At isara mo ang shop at maghintay ka. Magpapadala ako ng mga tao. Kumabog ang dibdib ni Mang Nestor. Sir, ano pa ba ito? Bumaba ang boses ni General Ramos. Iyan ang medalya ng isang survivor mula sa isang classified operation 10 taon na ang nakalipas. State secret iyan at hinahanap ngayon ng Department of National Defense. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng medalyang iyan? Hindi po. Isang anak na babae ang nagbenta. Pumanaw na raw po ang ama, natahimik sa kabilang linya. At muling nagsalita si General Ramos. Ano ang pangalan niya? Hindi ko po alam. Hindi ko po natanong. Mga 17 anyos po siguro. Muling katahimikan. At bumulong si General Ramos. Si Sergeant Jose Reyes, nagkaanak pala siya. Nagtanong si Mang Nestor. Sir, sino po si Jose Reyes? Ngunit hindi sumagot si General Ramos. Sinabi lang niya, Nestor, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Hanapin mo ang batang iyon. Alam mo ba kung saan nagpunta? Hindi po. Basta na lang po siyang umalis. May CCTV ba? Opo, meron po. Sige. Tingnan mo sa CCTV kung saan siya nagpunta. At tawagan mo ako agad. Naintindihan mo? Opo, sir. Naputol ang tawag. Ibinaba ni Mang Nestor ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay. May malaking nangyayari. Binuksan ni Mang Nestor ang CCTV. Sa screen, nakita niya ang dalagita. Lumabas ng tindahan at naglakad papunta sa eskinita. Papunta sa direksyon ng simbahan ng Quiapo. Pinalaki ni Mang Nestor ang screen. Nakita niya ang likod ng dalagita. At nawala ito. Noon nga, may narinig siyang ugong mula sa labas ng tindahan. Dug-dug-dug. Lumabas si Mang Nestor. Tumingala siya. Helicopter. Isang helicopter ng militar. Hindi lang isa. 3 helicopter ang lumilipad papunta sa direksyon ng Quiapo. Habang pinapanood ito ni Mang Nestor, bumulong siya. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Si General Ramos. Nestor, nakikita mo ba ang helicopter? Opo, papunta po sa direksyon ng Quiapo. Oo, hinahanap nila ang bata. Utos ng Secretary of National Defense. Emergency dispatch. Protektahan ang mga anak ni Sergeant Jose Reyes. Nanikip ang dibdib ni Mang Nestor. Sir, sino po ba talaga si Jose Reyes para maging ganito? Sumagot si General Ramos. Isang taong may utang na loob ang bansa sa kanya. At isang bayaning nakalimutan na natin.
Dug, dug, dug. Nayanig ang eskinita. Nayanig ang kalangitan. Napahinto si Eliza habang hawak ang kanyang tinidor. Tumingala rin si Daniel. Lumabas din ang may-ari ng panchiterya mula sa kusina. Ano iyon? Naglabasan ng mga tao. Mga customer mula sa mga kalapit na inuman, mga tindera sa bangketa, mga naglalakad, lahat sila ay tumingala. Isang helicopter ang dumaan sa ibabaw ng eskinita. Mababa, napakababa, kaunting taas lang mula sa bubong ng mga gusali. Nayanig ang mga karatula sa hangin mula sa LC. Kumakaway ang trapal ng panchitirya. Umalon ang tubig sa baso sa mesa. Likas na kinapa ni Eliza ang kanyang bulsa. Walang laman na bulsa. Naibenta na ang medalya. Ngunit bakit? Kumakabog ang kanyang dibdib. Kinakabahan. Ate, helicopter ng militar iyon, di ba? Tanong ni Daniel. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango si Eliza. Oo, mukha nga. Noong nabubuhay pa ang kanyang ama, nakakita na siya nito. Malapit sa kanilang bahay ay may kampo ng militar. At paminsan-minsan ay may mga helicopter na lumilipad kapag may training. Sa mga pagkakataong iyon, lalabas ang kanyang ama at titingalain ang kalangitan. Ang tingin ng kanyang ama sa helicopter ay komplikado. Parang nangungulila, pero parang nasasaktan din. Isa pang helicopter ang lumitaw. 2, 3, 4, napuno ng helicopter ang eskinita. Nakabibingi ang ugong. Sumigaw ang mga tao. Hoy, anong nangyayari? Training ba iyan? Anong training sa ganitong oras? Lumakas ang bulungan. Hinawakan ni Eliza ang kamay ni Daniel. Malamig ang kamay ni Daniel. Isang helicopter ang huminto mismo sa ibabaw ng panchiterya. Nakalutang ito sa ere. Lumakas pa ang tunog ng elisi. Dug-dug-dug. Para bang nayayanig ang gusali. Nanginginig ang mga salamin sa bintana. Lumabas ang kusinero ng panchiterya at tumingala. Ano ba itong nangyayari? Umiling din ang may-ari. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. May bumaba mula sa ilalim ng helicopter. Isang makapal na lubid. Isang itim na lubid ang bumaba mula sa langit papunta sa lupa. At nagsimulang bumaba ang mga tao. Mga sundalong naka-combat uniform. Naka-helmet, may radyo, at naka-combat boots. Isa-isang bumaba gamit ang lubid. Thud, thud, ang tunog ng kanilang paglapag. Pagkalapag, agad silang lumingalinga. May sinasabi sila sa kanilang radyo. Pasok na sa eskinita. Hinahanap ang target. Sabi ng isang sundalo. Target. Pinagpawisan ng malamig si Eliza. Hindi kaya sila ang hinahanap, ngunit lalong lumalakas ang kanyang kaba. Pumasok ang mga sundalo sa eskinita. Umatras ang mga tao. May ilan na kinuha ang kanilang cellphone at kumuha ng litrato. Lumingalinga ang mga sundalo. Tinitingnan ang bawat tindahan, bawat tao. May hinahanap sila. Noon nga. May isa pang bumaba mula sa helicopter. Hindi na ito naka-combat uniform. Nakapormal na uniforme. Isang uniformeng parang suit. Puno ng mga medalya ang kanyang dibdib. At may mga bituin sa kanyang balikat. 4 na bituin. Isang general. Narinig niya ito sa kanyang ama. Ang 4 na bituin ang pinakamataas na ranggo. Isang matandang lalaki. Mga nasa huling bahagi ng kanyang 50 taon. Malalim ang mga gatla sa kanyang mukha. At matalas ang kanyang tingin. Ngunit ngayon, namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahang bumaba ang matanda gamit ang lubid. Lumapag siya sa lupa. Mabigat ang tunog ng kanyang bota nang tumama sa semento. Lumingalinga ang matanda at ibinaling ang kanyang tingin sa direksyon ng panchiterya. Nagtama ang kanilang mga mata ni Eliza. Nayanig ang tingin ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga labi. Humakbang siya palapit. 2, 3, hindi makagalaw si Eliza. Nanigas ang kanyang mga paa. Sumiksik si Daniel sa likod ni Eliza. Ate, natatakot ako. Nanginginig ang boses ni Daniel. Hinigpitan ni Eliza ang hawak sa kamay ni Daniel. Pinagpapawisan ang kanyang kamay. Tumayo ang matanda sa harap ni Eliza. Isang hakbang ang layo. Matagal na tinitigan ng matanda si Eliza.
ang kanyang mukha, mata, buhok. Para bang may tinitiyak siya. At nagsalita siya. Nanginginig ang kanyang boses. Kayo ang mga anak ni Sergeant Jose Reyes. Sa isang iglap, nagblangko ang isip ni Eliza. Jose Reyes. Pangalan ng kanyang ama. Kilala ng matandang ito ang kanyang ama. Hindi makasagot si Eliza. Hindi bumubuka ang kanyang bibig. Tumango na lang siya. Bumuntong hininga ng malalim ang matanda. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Isang general na may 4 na bituin ang umiiyak ngayon sa gitna ng kalye. Mga anak, patawarin ninyo ako. Ngayon ko lang kayo nahanap. Nanginginig ang boses ng matanda. Hindi maintindihan ni Eliza. Ano ba ang nangyayari? Bakit napakaraming helicopter ang dumating? Bakit isang general ng army ang personal na bumaba at umiiyak? Ang kanyang ama ay isang ordinaryong sergeant first class lang. Pagkatapos magretiro, nagtrabaho siya sa construction at namatay sa isang aksidente. Bakit ganito ang trato sa kanya? Muling nagsalita ang matanda. Ang medalya ng inyong ama. Hinahanap ito ng gobyerno. Kumabog ang dibdib ni Eliza. Ang medalya, ang medalya, ang medalyang ipinagbili niya 1 oras lang ang nakalipas sa halagang 5,000 piso. Hinahanap ng gobyerno? Kinagat ni Eliza ang kanyang labi. Lumapit ang isang sundalo sa matanda. Inabot ang isang radyo. General, Department of National Defense po. Kinuha ng matanda ang radyo at nagsalita. Si General Ramos ito. Kumpirmado, mga anak ni Sergeant Jose Reyes. 2 sila, isang babae, isang lalaki. Nandito sila sa isang panchiterya sa Quiapo. Sisimulan na agad ang protective measures. Narinig ang isang boses mula sa radyo. Naiintindihan po, General. Naipaalam na rin po sa Malacanang. Protektahan sila sa abot ng makakaya. Malacanang. Hindi makapaniwala si Eliza sa kanyang narinig. Hanggang Malacanang. Na-report? Ano ba ang ginawa ng kanyang ama? Ibinalik ng matanda ang radyo. At sinabi kay Eliza, mga anak, sumama na kayo sa amin. Kailangan namin kayong dalhin sa isang ligtas na lugar. Umiling si Eliza. Hindi po. Okay lang po kami. Uuwi na po kami. Ngunit umiling ang matanda. Hindi maaari. Kayo ay nasa ilalim na ng proteksyon ng Estado. Inialay ni Sergeant Jose Reyes ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kailangan naming bayaran ang utang na loob na iyon. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Eliza. Inialay ang buhay. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon, ngunit uminit ang kanyang dibdib. Nagsimula na ring umiyak si Daniel. Ate, anong ginawa ni tatay? Hindi makasagot si Eliza. Niyakap na lang niya si Daniel. At umiyak. Nag-iyakan ng magkapatid sa harap ng panchiterya. Ang hindi pa nila nauubos na mga plato ng pansit canton ay nakapatong sa mesa. Nag-utos ang matanda sa mga sundalo. Ihanda ang helicopter. Dadalhin natin ang mga bata sa Camp Aguinaldo. Sumagot ang mga sundalo. Opo, General. Muling bumaba ng mababa ang mga helicopter. Bumaba ang mga lubid. Inilahad ng matanda ang kanyang kamay kay Eliza. Halikayo, mga anak. Poprotektahan na namin kayo ngayon. Hinawakan ni Eliza ang kamay na iyon. Mainit. Parang kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang umangat ang helicopter. Lumiliit ang eskinita ng Quiapo. Lumiliit ang panchiterya. Nakita niya ang mesang may 2 plato ng pansit canton. Habang tinitingnan iyon, naisip ni Eliza, sino ka ba talaga, tay? At saan na kami pupunta ngayon? Maingay sa loob ng helicopter, nakabibingi ang ugong ng Elise. Umupo sina Eliza at Daniel sa mga upuan at ikinabit ang kanilang seatbelt. 2 sundalo ang umupo sa tabi nila. Si General Ramos ay umupo sa tapat. Umangat ang helicopter. Lumayo ang Quiapo. Bumungad ang tanawin ng gabi sa Maynila. Kumikinang ang mga ilaw, ngunit walang makita si Eliza. Blanko ang kanyang isip. Inabutan siya ni General Ramos ng headset. Isuot ninyo ito. Hindi tayo magkarinigan dahil sa ingay. Kinuha at isinuot ni Eliza ang headset.
Isinuot din ni Daniel. Biglang humina ang ingay sa paligid. Narinig ang boses ni General Ramos sa headset. Mga anak, nagulat ba kayo? Tumango si Eliza. Bumuntong hininga si General Ramos. Pasensya na. Biglaan ang pagdating namin. Naglakas loob si Eliza. Kailangan niyang magtanong, ano po ba talaga ang ginawa ng tatay namin? Nayanig ang tingin ni General Ramos. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Ang inyong ama, si Sergeant Jose Reyes, ay isa sa mga nagligtas sa bansa 10 taon na ang nakalipas. Nagligtas sa bansa. Hindi makapaniwala si Eliza. Ang kanyang ama, ang ama niyang nagtatrabaho sa construction, araw-araw umiinom ng hinebra, ang tahimik niyang ama. Nagpatuloy si General Ramos. 10 taon na ang nakalipas, isang grupo ng mga terorista ang sumalakay sa Marawi. Ang kanilang layunin ay sakupin ang siyudad. Top secret information iyon. Nalaman ito ng ating intelligence at ipinadala ang isang special operations team. Huminga ng malalim si Eliza at nakinig. Mabigat ang boses ni General Ramos. Ang pangalan ng operasyon ay Agila ng Lanao. 12 miyembro ng Special Operations Team ang ipinadala. Isa na roon ang inyong ama, si Sergeant Jose Reyes. Ang misyon ay i-neutralize ang mga terorista. Ngunit nabigo ang operasyon. Nalaman nila ang aming plano. Naghihintay sila sa amin. Nanginginig ang kamay ni General Ramos. Nagsimula ang bakbakan. Magdamag kaming naglaban sa loob ng syudad. 10 sa aming kasamahan ang namatay. 2 lang ang nakaligtas, si Sergeant Jose Reyes at ako. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Kasama pala si General Ramos noon. Sugatan si Jose. Tinamaan siya sa binti. Ngunit binuhat niya ako para makatakas. 3 kilometro kaming naglakad. Kahit dumudugo, hindi siya huminto. Nawawalan ako ng malay at nagigising. Sa tuwing nangyayari iyon, sinasabi ni Jose, General, okay lang po kayo. Ililigtas ko po kayo. Huwag po kayong susuko. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni General Ramos. Iniligtas ako ni Jose. Nabigo ang operasyon at 10 ang namatay. Ngunit dahil kay Jose, nakaligtas ako. At natalo rin namin ang mga kalaban. Napigilan ang kanilang plano. Ngunit ang operasyon ay itinuring na state secret. Hindi ito maaaring isa publiko dahil sa mga sensitibong usapin noon. Naintindihan na ni Eliza. Kaya pala hindi nagsasalita ang kanyang ama. Nagpatuloy si General Ramos. Nakatanggap si Jose ng medalya. Lihim. Binura ang kanyang pangalan. Walang iniwang tala. Tanging ang medalya lang ang natanggap niya. Ganoon din ako. Sikreto naming 2 lang. Nangako kami sa harap ng puntod ng aming mga kasama. Itatago namin ang sikretong ito habang buhay. Kinuyom ni General Ramos ang kanyang kamao. Nagretiro si Jose dahil sa tama sa binti, hindi na siya maaaring magpatuloy sa serbisyo. Ako, na-promote. Mula sa koronel, naging general, ngunit si Jose, nagtrabaho sa construction. Pinabayaan ko si Jose. Hindi, sinubukan kong kalimutan. Dahil mas madali iyon, nanginginig ang boses ni General Ramos. 1 buwan na ang nakalipas, narinig ko ang balitang namatay si Jose sa isang aksidente mula sa isang kasamahan. Hindi ako pumunta sa libing, dahilan ko ay abala ako, ngunit ang totoo, natatakot ako. Baka kapag nakita ko si Jose, maalala ko ang araw na iyon. Ang araw na ako ay nabuhay at 10 ang namatay. Umiyak si Eliza. Yumuko si General Ramos. Ngunit ngayon, tumawag ang isang military surplus shop. Lumitaw daw ang medalya ni Jose. Ipinagbenta ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, nagising ako. Ang mga anak ni Jose ay naghihirap kaya ipinagbebenta ang medalya. Agad akong nag-report sa DND at umabot ito hanggang sa presidente. Ipinag-utos ang emergency dispatch. Tiningnan ni General Ramos si Eliza. Mga anak, patawad. Bayani ang inyong ama, ngunit kinalimutan siya ng bansa. Pinabayaan kayo. Ngayon, babayaran namin ang utang na loob kay Jose. Umiyak si Eliza. Umiyak din si Daniel
Bayani pala ang kanilang ama. Iniligtas ang bansa. Ngunit habang buhay niyang hindi ito sinabi, tahimik lang na pinupunasan ng medalya. Pakiramdam ni Eliza ay nagkawatak-watak ang kanyang puso. Lumapag ang helicopter. Sa Camp Aguinaldo, maliwanag ang mga ilaw. Nakahanay ang mga sundalo, unang bumaba si General Ramos. At inilahad ang kanyang kamay kina Eliza at Daniel. Bumaba na kayo. Kayo ngayon ay mga naulila ng isang bayani. Karapat-dapat kayong tumanggap ng respeto. Bumaba si Eliza. Bumaba din si Daniel. Sumaludo ang mga sundalo. Nagulat si Eliza. Sila ang sinasaluduhan. Sinabi ni General Ramos, "Saludo para sa mga naulila ni Sergeant Jose Reyes." Sabay-sabay na sumaludo ang mga sundalo. Umiiyak na yumuko si Eliza. Inakay sila ni General Ramos papasok. Naglakad sila sa pasilyo. Bawat madaanan nilang tao ay humihinto at sumasaludo. Hindi makapaniwala si Eliza. Ilang oras lang ang nakalipas, sila ay mga ulilang nagugutom at ngayon ay ganito ang trato sa kanila. Dumating sila sa isang conference room. Bumukas ang pinto. Sa loob ay naghihintay ang mga opisyal. Lahat sila ay tumayo at sumaludo. Sinabi ni General Ramos, "Maupo kayo." At pinaupo sina Eliza at Daniel sa mga silya. Sa mesa ay may mga dokumento. Binuksan ni General Ramos ang isang dokumento. "Ito ang dokumento para sa muling paggawad ng medalya ng inyong ama. Gagawin itong pampubliko. Ibabalik ang kanyang pangalan." At kumuha siya ng isa pang dokumento. Ito naman ang suporta para sa mga naulila ng bayani. Tuition, panggastos, tirahan, lahat ay sasagutin. Habang buhay, nanikip ang dibdib ni Eliza. Kinuha ni General Ramos ang huling dokumento. At ito, ang dokumento para sa muling investigasyon sa aksidente ng inyong ama. Huminto ang puso ni Eliza. Muling investigasyon? Tumango si General Ramos. "Oo, kahina-hinala ang sira ng preno. Muling iimbestigahan. Hahanapin namin hanggang sa dulo." Lumabas ang resulta ng investigasyon. General. Isang linggo ang nakalipas. Sa conference room ng DND, nakaupo sina Eliza at Daniel sa harap ni General Ramos. Ipinakita ng team leader ng PNP Crime Lab ang mga dokumento. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Seryoso ang mukha. "Sinuri naming mabuti ang preno ng dump truck." Ang resulta. Bumuntong hininga ang team leader. May nakitang mga palatandaan ng sinadyang pagputol. Nanginginig ang kamay ni Eliza. Sinadyang pagputol. Ibig sabihin, pagpatay. Nagtanong si General Ramos. "Sigurado ka ba?" Tumango ang team leader. "Opo, sigurado po." Ang brake line ay pinutol gamit ang isang lagari. Tinatayang ginawa ito noong gabi bago ang aksidente. Humagulgol si Daniel. "Pinatay ang tatay namin?" Niyakap ni Eliza si Daniel. Ngunit umiiyak din si Eliza. Hinampas ni General Ramos ang mesa. "Blag! Ang suspek?" Sumagot ang team leader. "Iniimbestigahan namin ang foreman ng construction site, si Armando Cruz. Siya lang ang naiwan sa site noong gabing iyon. Nahuli rin siya sa CCTV." Naging malamig ang tingin ni General Ramos. "Arestuhin agad." Yumuko ang team leader. "Opo, may warrant na po." Aarestuhin siya ngayong hapon. Kinuyom ni Eliza ang kanyang kamao. Si Armando Cruz. Dumating siya sa libing ng kanyang ama. Sabi niya, "Ikinalulungkot ko. Ang taong iyon pala ang pumatay sa kanyang ama." "Bakit? Anong dahilan?" Sinabi ni General Ramos. Ang motibo? Ipinakita ng team leader ang mga dokumento. May kinalaman po sa katiwalian sa construction site. Natuklasan ni G. Jose Reyes ang substandard na mga materyales at balak niya itong i-report. Pinigilan siya. Naintindihan na ni Eliza, makatarungan ang kanyang ama, hindi niya kayang tiisin ang mali. Ganoon siya sa militar. At ganoon din pagkatapos magretiro. Kaya siya pinatay. Sinabi ni General Ramos, ganyan talaga si Jose. Hanggang sa huli, matuwid, nanginginig ang kanyang boses. Kumuha ng isa pang dokumento si General Ramos, at ito, ang talaan ng operasyon 10 taon na ang nakalipas. Na-declassify na.
Ipinakita niya ang dokumento. Sa cover, nakasulat, Operation Agila ng Lanao. After Action Report. May pulang selyo na nakatatak. Declassified. Nagsimulang magbasa si General Ramos. Setyembre 15, 2013. Isang Special Operations Team na may 12 miyembro ang ipinadala. Pangalan ng operasyon, Agila ng Lanao. Layunin. I-neutralize ang mga teroristang nakapasok sa Marawi. Lokasyon ng bakbakan. Loob ng Marawi City. Oras ng bakbakan, 6 na oras. Kaswalti sa ating panig, 10 ang namatay. Nakaligtas, 2. Kaswalti sa kalaban, 15 ang napatay. Resulta ng operasyon, napigilan ang pagsakop sa siyudad. Tagumpay, huminga ng malalim si General Ramos. Listahan ng mga nakaligtas. Coronel Antonio Ramos, kasalukuyang General, Sergeant First Class, Jose Reyes, nagretiro. Nanginginig ang kamay ni General Ramos. Listahan ng mga namatay. Kapitan Miguel Santos, Teniente Carlos David, Sargento Benigno Aquino. Binasa niya ang 10 pangalan. Bawat pangalan, nanginginig ang boses ni General Ramos. Pagkatapos basahin ang huling pangalan, ipinikit ni General Ramos ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha. Ang mga taong ito, namatay sila para iligtas kami ni Jose. Namatay sila habang pinoprotektahan kami. Binuhat ako ni Jose at tumakbo. Umulan ng bala. Tinamaan si Jose sa binti. Ngunit hindi siya huminto. Tumakbo lang siya. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. Si Jose, nasa kabilang kama. Nakakast ang kanyang binti. Iminulat ni General Ramos ang kanyang mga mata. Noon, sinabi ni Jose, General, nakaligtas tayo. Dahil sa ating mga kasama, ngayon kailangan nating mamuhay ng maayos. Iyon ang paraan para mabayaran natin sila. Tumango ako. Ngunit ako lang ang namuhay ng maayos. Na-promote ako. Nagkaroon ng mga bituin. Pero si Jose, nagtrabaho sa construction. Pinabayaan ko si Jose. Iyon ang kasalanan ko habang buhay. Umiyak si Eliza. Ganoon pala ang pinagdaanan ng kanyang ama. Nakita niyang mamatay ang 10 kasama, binuhat ang isang tao para makatakas, at namuhay ng tahimik. Sinabi ni General Ramos. Bayani si Jose, ngunit gusto niyang mamuhay ng simple. Gusto niyang lumaki ng simple. Ang kanyang mga anak, kaya hindi siya nagsalita. Itinago niya ang medalya. Inilabas ni General Ramos ang pulang kayumangging kahon na pelos. Ang kahong ipinagbili ni Eliza, nakuha na namin ito mula sa military surplus shop. Ngayon, ibabalik ko ito sa inyo. At naglabas ng isa pang kahon, si General Ramos. Isang bagong kahon, kumikinang. Ito ang bagong medalya. Para sa pampublikong paggawad. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng seremonya sa libingan ng mga bayani. Ang presidente mismo ang mag-aabot nito. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Ang presidente po? Tumango si General Ramos. Oo, kikilalanin si Jose bilang isang pambansang bayani. Ibabalik ang kanyang pangalan. Ililibing siya sa libingan ng mga bayani. At kayo? Inilahad ni General Ramos ang mga dokumento. Pensyon, suporta sa pag-aaral, tulong sa pabahay, tulong sa trabaho, garantisado habang buhay. Nagtanong si Daniel. Ibig sabihin po, makakapag-aral na ulit si ate? Tumango si General Ramos. Oo naman. At makakapagkolehiyo pa. Kahit saan ninyo gusto. Tiningnan ni Daniel si Eliza. Ate, narinig mo? Makakapag-aral ka na ulit. Umiiyak na tumango si Eliza. Tumayo si General Ramos at tumayo sa harap ni na Eliza at Daniel. Sumaludo siya. Isang general na may 4 na bituin ang sumasaludo sa harap ng magkapatid na ulila. Saludo para sa mga naulila ni Sergeant Jose Reyes. Sa ngalan ng bansa, nagpapasalamat ako at humihingi ng tawad. Dahil nahuli na. Tumayo si Eliza at niyakap si General Ramos. Umiyak siya. Salamat po. Para po kay tatay. Salamat po.
Tumayo din si Daniel at niyakap si General Ramos. Nag-iyakan silang tatlo. 9-in, 9-in. Ang mga opisyal sa loob ng conference room ay nagpunas din ng kanilang mga luha. Sinabi ni General Ramos, "Magkita tayo sa seremonya sa susunod na linggo. Doon, bibigyan ko si Jose ng tamang saludo." At tumingin si General Ramos sa labas ng bintana, pati na rin sa ating mga kasama, kahit huli na. Tumango si Eliza. Uminit ang kanyang dibdib. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ama. Kahit pumanaw na ang kanyang ama, nabuhay muli ang kanyang karangalan. At sina Eliza at Daniel, hindi na sila nag-iisa. Kasama na nila ang bansa. Huling sinabi ni General Ramos, "Jose, patawad, at salamat. Dahil sa iyo, nabuhay ako, ang iyong mga anak, ako ang bahala sa kanila habang buhay. Pangako." Hinigpitan ni General Ramos ang hawak sa kahon ng medalya. Basa ang gilid ng kanyang mga mata. Ang pangungulila, pagsisisi, at pasasalamat sa isang kasama ay sabay-sabay niyang naramdaman. Ngunit masaya siya na kahit huli na, mababayaran na niya ito. Libingan ng mga bayani. Sa Fort Bonifacio, Taguig. Maliwanag ang langit ng Taglagas. Naninilaw na ang mga dahon ng puno ng nara. Umiihip ang hangin. Nagliliparan ang mga tuyong dahon. Nakatayo sina Eliza at Daniel na nakasuot ng itim na damit. Sa harap nila, nakatayo ang bagong lapida ng kanilang ama, Sergeant First Class Jose D. Reyes, Philippine Army. Sa ilalim, nakaukit ang mga salita, "Bayani ng bansa, bayani ng Operasyon Agila ng Lanao." Dumating ang mga tao, mga sundalo, opisyal ng gobyerno. Lahat ay nakapormal na uniporme. Puno ng medalya ang kanilang mga dibdib. Dumating din si General Ramos, naka-uniporme, na may 4 na bituin. Seryoso ang kanyang mukha ngunit namumula ang kanyang mga mata. Sa tabi niya ay nakatayo ang Secretary of National Defense, ang Chief of Staff, at ang Presidente ng Pilipinas. Lumapit ang Presidente kay Eliza. Inilahad ang kanyang kamay. "Miss Eliza, ikinagagalak kong makilala ka. Isang napakagiting na tao ng iyong ama." Hinawakan ni Eliza ang kamay, nanginginig. Inilahad din ng Presidente ang kanyang kamay kay Daniel, "At ikaw din, Daniel. Dapat ninyong ipagmalaki ang inyong ama." Tumango si Daniel. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nagsimula ang seremonya. Tumunog ang pambansang awit. Lahat ay tumayo ng tuwid. Habang pinapatugtog ang lupang hinirang, naisip ni Eliza ang kanyang ama. Ang paggising sa umaga para maligo ng malamig na tubig, ang tahimik na pagkain sa hapagkainan, ang pag-inom ng alak habang bumubuntong hininga. Lahat ng iyon, miss na miss niya. Natapos ang pambansang awit, sinabi ng MC, "Sisimulan na po natin ang seremonya ng paggawad ng posthumous medal kay Sergeant First Class Jose Reyes." Lumapit ang presidente. Isang aidang may dalang pulang kayumangging kahon na pelus. Isang bagong kahon. Kumikinang. Binuksan ng presidente ang kahon. Kuminang ang medalya sa sikat ng araw. Nagsimulang magbasa ang presidente. Sergeant First Class Jose Reyes. Noong Setyembre 15, 2013, sa Operasyon Agila ng Lanao, inialay niya ang kanyang sarili para sa bansa, iniligtas ang kanyang kasama, at tinalo ang kalaban, kahit sugatan. Tinapos niya ang misyon at nag-ambag sa seguridad ng bansa. Dahil dito, iginagawad ng Republika ng Pilipinas kay Sergeant Reyes ang Medal of Valor, itinaas ng presidente ang medalya, at inabot ito kay Eliza. "Ipinagkakaloob ko ito sa kanyang anak. Ito ang karangalan ng iyong ama." Tinanggap ito ni Eliza gamit ang dalawang kamay. Mabigat. Kasing bigat ng buhay ng kanyang ama. Bumuhos ang kanyang luha. "Salamat po." Yumuko ang presidente. "Ako ang dapat magpasalamat." Sa ngalan ng sambayan ng Pilipino. Lumapit si General Ramos. Kinuha ang mikropono. Nanginginig ang kanyang boses. "Ako si General Antonio Ramos. Kasamahan ako ni Sergeant Jose Reyes. 10 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, nabuhay ako dahil kay Jose. Kung wala siya, wala ako dito." Bayani si Jose.
Ngunit gusto niyang mamuhay ng simple. Gusto niyang lumaki ng simple ang kanyang mga anak. Kaya hindi siya nagsalita. Kalakata bumagamanaho. Bagan, tumulo ang luha mula sa mga mata ni General Ramos. Jose, patawad. Habang ako ay na-promote at umasenso, ikaw ay nagtatrabaho sa construction. Pinabayaan kita. Patawarin mo ako. At salamat. Dahil sa iyo, nabuhay ako. Ang iyong mga anak. Ako ang bahala sa kanila habang buhay. Pangako. Lumuhod si General Ramos sa harap ng lapida. At sumaludo. Isang general na may 4 na bituin ang lumuhod at sumaludo sa harap ng isang lapida. Sumunod na lumuhod ang ibang mga opisyal. Ang Secretary of National Defense, ang Chief of Staff, lahat ng general, lumuhod sila at sumaludo. Saludo para kay Sergeant Jose Reyes. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong libingan ng mga bayani. Umiyak si Eliza habang pinapanood ito. Umiyak din si Daniel. Uminit ang kanyang dibdib nang makita niyang ganito ang paggalang sa kanyang ama. Tumayo si General Ramos at sinabi kay Eliza, may isa pa siyang iniwan. Isang aide ang nagdala ng isang sobre. Kinuha ito ni General Ramos. Isang sulat, isang naninilaw na sulat. Ito ay isang sulat na isinulat ni Jose noong gabi bago ang operasyon 10 taon na ang nakalipas. Ipinagkatiwala niya ito sa akin. Kung sakaling mamatay siya, ibigay ko raw sa kanyang pamilya. Ngunit nabuhay si Jose at nakalimutan ko na ang sulat. Ngayon ko lang ito nahanap. Ibibigay ko ito sa inyo. Tinanggap ni Eliza ang sulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may isang pirasong papel. Sulat kamay ng kanyang ama. Hindi perpekto, ngunit maingat na isinulat. Binasa ni Eliza ng malakas. Para sa aking mahal na asawa at mga anak na sina Eliza at Daniel, aalis ako para sa isang operasyon bukas. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Kung hindi ako makabalik, mababasa ninyo ang sulat na ito. Patawad. Patawad dahil hindi ako makakasama sa inyo. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong protektahan ang bansa. Kailangan ko kayong protektahan. Eliza, lumaki kang matatag. Alagaan mo ang iyong kapatid. Daniel, lumaki kang malusog. Makinig ka sa iyong ate. Mahal, napakarami mong tiniis. Mahal kita. Mahal ko kayong lahat. Patawad at salamat, Jose. Umiyak si Eliza habang binabasa ang sulat. Ang huling salita ng kanyang ama. Hindi. Ang mga salitang muntik ng maging huli. Nabuhay ang kanyang ama. Ngunit ang mga salitang ito ay totoo pa rin. Mahal kita. Patawad. Salamat. Niyakap ni Eliza ang sulat sa kanyang dibdib. Tay, mahal ka rin po namin. Salamat po. Natapos ang seremonya. Unti-unting umalis ang mga tao. Naiwan sina Eliza at Daniel sa harap ng lapida. Nagtanong si General Ramos. Gusto niyo pa bang magtagal? Tumango si Eliza. Sinabi ni General Ramos. Sige, huwag kayong magmadali. Maghihintay ako sa sasakyan. Lumuhod si Eliza sa harap ng lapida. Umupo si Daniel sa tabi niya. Sinabi ni Eliza, Tay, kumain po kami ng pansit canton. Naaalala niyo po ba? Yung pansit canton na kinain namin mula sa pinagbentahan ng medalya niyo. Noong araw na iyon dumating ang mga helicopter. Natakot po kami. Pero nalaman namin na kayo pala ang hinahanap nila. Sabi nila, bayani raw po kayo. Iniligtas niyo raw po ang bansa. Sinabi ni Daniel, Tay, makakapag-aral na po ulit ako. Pati si ate, makakapag-aral na rin. Makakapagkolehiyo pa raw po kami. Sabi ni General Ramos. Dahil po sa inyo. Nagpatuloy si Eliza, Tay, salamat po. Sa pagpapalaki sa amin, sa pag-aalaga, sa pagprotekta, gusto niyo pong mamuhay ng simple, di ba? Gusto niyo kaming lumaki ng simple. Kaya hindi po kayo nagsalita. Alam na po namin ngayon. Con 5 Koning Fabling. RISSR. RISSR. Ang puso niyo. Binuksan ni Eliza ang kahon ng medalya. Kuminang ang medalya. Tay,
nabawi na po namin ito. Patawad po dahil ipinagbili namin. Pero alam ko pong maiintindihan nyo. Gutom na po kasi kami noon. Hindi na po namin ito ibebenta. Itatago po namin ito habang buhay. Pangako po. Umihip ang hangin. Nalaglag ang mga dahon ng puno. Napuno ng mga dahon ang lapida. Inalis ni Eliza ang mga dahon at tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Halika na, Daniel. Kailangan ng magpahinga ni tatay. Tumango si Daniel. Sige, ate. Tumalikod ang magkapatid. Naglakad palabas ng sementeryo. Naghihintay si General Ramos sa sasakyan. Binuksan niya ang pinto. Okay na kayo? Tumango si Eliza. Umandar ang sasakyan. Lumabas sila ng libingan ng mga bayani. Bumungad ang mga kalsada ng Maynila. Nagtanong si General Ramos. Gutom na ba kayo? Anong gusto ninyong kainin? Sumagot si Eliza. Pansit Canton po. Ngumiti si General Ramos. Sige, kumain tayo ng pansit Canton. Doon sa panchiteria sa Quiapo. Papunta ang sasakyan sa Quiapo. Sa eskinita kung saan dumating ang mga helicopter noong gabing iyon. Sa panchiteria kung saan may 2 plato ng pansit Canton. Tumingin si Eliza sa labas ng bintana. Maliwanag ang langit. Pakiramdam niya ay pinapanood sila ng kanyang ama mula sa kalangitan. Nakangiti, ngumiti din si Eliza. Tay, mag-iingat po kayo diyan. Mamumuhay po kami ng maayos. Pangako po. Kumusta ang kuwento natin ngayon? Alam ba ninyo, ang isang tunay na bayani ay hindi nagsasabi na siya ay bayani. Iniligtas ni Sergeant Jose Reyes ang bansa, ngunit habang buhay siyang nanahimik. Dahil gusto niyang lumaki ng simple ang kanyang mga anak. Ngunit gusto kong itanong, maaari bang kalimutan ng bansa ang isang bayani? Ang magkapatid na ulilang nagbenta ng medalya sa halagang 5,000 piso. Ang mga helicopter na pumuno sa kalangitan noong gabing iyon, huli man nabayaran din ang utang ng bansa. Ang mga ordinaryong tao sa inyong paligid ay maaaring bayani ng iba. Alalahanin natin ang mga taong tahimik na nagsasakripisyo, ang mga veteranong nagtanggol sa ating bayan sa mga labanan, ang mga manggagawang nagpawis sa mga pabrika at construction site, ang mga amang nagtrabaho araw at gabi para sa kanilang pamilya, ang mga inang isinuko ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak, at sa sandaling ito, ang mga sundalong nagbabantay sa ating mga hangganan at ang mga bumberong nagliligtas ng mga buhay sa gitna ng panganib. Hindi sila umaasa ng medalya o papuri. Tahimik lang nilang ginagawa ang kanilang tungkulin. Ang pag-alala sa kanila, iyon ang pinakamaliit na bagay na magagawa natin. Iyon ang aral natin ngayon. Salamat. Ito ang inyong kuwentong kapitbahay.